Inaresto ang mahigit 100 trabahador sa sinalakay na pagawaan umano ng pekeng sigarilyo. Pero dumepensa ang mga ito na sila ang mga biktima dahil iba raw ang ipinangako sa kanilang trabaho. Ang resibo sa aking pagtutok. November 28, 2023, pinasok ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Pangasinan ang isang warehouse na di umano'y pagawaan ng pekeng sigarilyo. Tumambad sa kanila ang mahigit 100 trabahador, pati na rin ang dayuhang may-ari ng pabrika. Mahigit sa 100 katao ang nakulong pero biktima lang din daw sila. Na-recruit daw sila para magtrabaho sa isang construction site. Pero pagdating sa lugar, iba pala ang trabahong papasukan nila. Ang sabi po ng recruiter sa kanya ay sa pabrika po ng plastic at saka wala pong problema doon sa pinasukan nila kasi libre po lahat. Pagkain, 500 per day. Nagkuhan sa amin na makakonsin tawuan sa sa kontraksyon. Kontraksyon na nila ginasabi sa amin. Pag napunta na kami dito sa sa Pangasinan, padok na kami. Nangako ang may-ari ng pabrika na sila ang sasagot sa piyansa ng mga manggagawa na nagkakalaga ng mahigit 100,000 piso kada tao. Tinutukan ng resibo kung tutupad sila sa kanilang pangako. Abangan ang buong kwento ngayong linggo sa Resibo. Nasa bansa po ngayon ang higanting French frigate na Britannia para sa 5 araw na port call. Inaasahang pipirmahan din ang isang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at France. At nakatutok live si JP Soriano. JP. At Vicky, mga kapuso, yung isa nga po sa pinakamalaking warship ng France na narito ngayon sa Pilipinas at nasa likuran natin ay lalahok din, Vicky, sa isang maritime exercise kasama ang Philippine Navy. At Vicky, bahagi daw ito ng mas pinalakas na ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa maritime at defense security. At Vicky, sa habang halos 500 talampakan at bigat na 6,000 tonelada, ang French frigate Britannia na ang isa sa pinakamalaki at pinakapangmalakasang multipurpose destroyer ng bansang France. Bilang pagpapakita ng suporta ng bansang France sa Pilipinas, narito ngayon sa Maynila ang French Navy destroyer para sa 5 araw na port call. Dahil multipurpose destroyer, meron itong kakayanan ng anti-submarine warfare. Sa laki ng Brittany, kaya ditong mag-land at mag-take off ng NH-90 helicopter na ito. Nasubok na rin daw ang tatag ng Brittany sa pag-atake ng rebelding Houthi sa Red Sea. Mula sa France, naglayag ang barko sa iba't ibang bansa gaya ng Indonesia at dumaan din ito sa South China Sea. Ang pagbisita ng Brittany kabilang raw sa pinirmahan kamakailan na letter of intent para sa pagpapalakas ng defense at security cooperation ng Pilipinas at France. Kabilang narito ang isang commitment para mas maumpisahan na ang negosasyon sa isang VFA o yung Visiting Forces Agreement sa pagitan ng mga tropang sundalo mula sa France at Pilipinas. Teams have started discussing the modalities of how they could open the negotiations on the VFA. But to start officially the negotiation, there will be few steps to be undertaken first. The first one is to have a draft. We started this momentum by a first patrol in the South China Sea to better understand both the maritime actors and the environment in these regions. Deploying such a highly capable unit is quite a commitment for the French Navy, and this commitment will be valued by strengthening our bonds with our partners in the region, among which the Philippine Navy. At Vicky, mga kapuso, nang tanungin ang mga opisyal ng France kaugnay sa kanilang opinyon sa mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea sa pagitan ng China at Pilipinas, sabi ng France naniniwala sila sa isang rules-based order at dapat ding sundin at gawin at ang mga karapatan ng Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea. At yan na ang latest, balik muna sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Para sa isang bansang madalas tamaan ng bagyo, malaking bagay ang pagkakabuo ng isang proyektong kung tawagin ay Project Welo. Kung paano ito makatutulong sa pagpapaigting ng kahandaan ng Pilipinas sa kalamidad. Alamin sa pagtutok ni Darlene Kai.
Drama ng bagyong Aghon sa bansa nitong mga nakaraang araw ay pasampol pa lang ng posibleng danasin natin ngayong opisyal nang nagsimula ang tag-ulan. Taon-taon, nasa 20 bagyo ang tumatama sa Pilipinas. Sa mga pagkakataong ito, nakatutok ang lahat sa weather advisories ng Pag-asa. Yun nga lang, hindi raw pala sapat ang mga weather monitoring stations ng Pag-asa kung titignan ng international standards base sa World Meteorological Organization. Mahal daw kasi ang maglagay at mag-maintain ng weather monitoring stations. Kulang kasi sa funds. Alam mo, independent kami sa gaan ng government. Kaya magiging malaking tulong daw itong automatic weather station na dinevelop ng ilang guro at siyentipiko ng Mapua University. Ang WELO o Localized Weather, Environment and Hydromet Monitoring System ang una raw automatic weather station na gawang Pinoy. Ang kaibahan nito sa teknolohiyang mayroon ng Pag-asa ay kaya raw nitong ipakita ang weather update sa bawat syudad o munisipalidad. Real-time daw itong mamomonitor ng mga may access sa web portal o mobile app. We put emphasis on the local weather system. And also the impact, no? That's another thing. Kasi with that weather information, or with the weather data or condition, what is the impact on a given community, no? A local government unit. Pinondohan ng 15 milyong piso ng Department of Science and Technology ang pagde-develop sa teknolohiyang ito. Inaasahan daw na magiging kaagapay ng Pag-asa ang WELO sa weather and climate monitoring. The information that can be used by the local governments in localizing the weather and climate data and information that they can use for planning and decision making. Pagdating sa microclimate, hindi naman pare-pareho yan. Yung topography ng local government mo ay iba-iba rin. How it will affect an area will be different. Pero kakailanganin daw ng LGU mag-subscribe sa teknolohiya gamit ang pondo nila para sa disaster preparedness. Sa ngayon, tinatayang nasa 4 na milyong piso ang WELO kasama na ang mismong equipment, software at maintenance. Ang kasunduan naman daw, makikinabang din ang Pag-asa sa impormasyong makukuha ng bawat monitoring station na itatayo ng WELO. Sa ngayon, mayroon ng 17 pilot study areas ang WELO sa Pantabangan, Nueva Ecija, Angat, Bulacan, General Nacar, Quezon at Infanta, Quezon. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Inalmahan ni Senador Francis Tolentino ang maling impormasyon at malabo umanong panuntunan ng PNP kasunod ng paghuli sa 2 MMDA rider na nagsilbi niyang escort bukod sa PNP stickers na nasa kanilang motorsiklo. Binanggit umano ng PNP spokesperson sa isang press conference kahapon na nakasuot ng uniforme ng pulis ang MMDA riders. Pinabulaanan niya ng senador na naroon ang paraki ng kanyang escort ng PNP HPG. Humingi naman ng paumanhin si Fajardo kung na-offend man daw ang senador, pero sabi niya, nang banggitin ang pagsusuot ng uniforme ng pulisya, ang tinutukoy niya ay ang sundalong nahuling rumaraket bilang escort at hindi ang mga MMDA escort ni Tolentino. Bukod yan, ipinagtaka rin daw ni Tolentino ang pagbanggit ni Fajardo na bubuo ang PNP ng isang multi-agency na babalangkas sa guidelines para tugisin ang mga illegal na gumagamit ng markings at marked vehicles. Ano raw ang basihan ng PNP sa paghuli sa 2 MMDA rider gayong bububuin pa lamang ang panuntunan? Sabi ni Fajardo, pinalaya na ang 2 MMDA rider pero may gagawing investigasyon sa susunod na buwan. Isinalang na po sa inquest ang suspect sa pamamaril sa EDSA Ayala Tunnel nitong Martes na ikinasawi ng isa. Para yan sa mga kasong murder at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act dahil sa pagdadala ng baril nang wala umanong permit. Ayon sa pulisya, hindi pa nila naisama sa inquest ang kasong kaugnay ng pagpapalit ng plaka ng suspect pero isusunod nila ito. Mananatili ang suspect sa custodial facility ng Makati City Police habang hinihintay ang resolusyon ng prosecutor. Naitala sa bansa ang una nitong kaso ng pagkamatay dahil umano sa vaping, ayon sa Department of Health. Ikinababahala yan ng health experts, lalo't base sa isang survey. Isa sa 7 Pilipinong edad 13 hanggang 15 ang gumagamit ng vape. Nakatutok si Mark Salazar. May case number 1 na ang Department of Health sa datos ng namatay umano dahil sa pagve-vape.
isang 22 years old na 2 taon nang nagve-vape bago atakihin noong 1 taon. Wala siyang risk factors maliban sa araw-araw siyang nagve-vape for the past 2 years bago siya atakihin sa puso. If you will read the case report, nakita 2 vessel block, no, Dr. Limpin, na 2 artery sa kanyang puso ang nabarahan. Tapos yung kanyang lungs, merong consolidation, ibig sabihin nagdikit-dikit yung loob ng lungs niya kahit walang mikrobyo na usually infection yung nagkukos. By the way, hindi siya nagsisigarilyo before. Ang kasong ito ang mukha ngayon ng kampanya ng Health Department para ipaliwanag sa mga kabataan na hindi cool at hindi ligtas mag-vape o mag-e-cigarette. Pag pumasok yung mga kemikal na nandoon sa vape, naninigas yung mga paligid ng mga ugat na ito. Ngayon, nanigas sila at nabarahan, ang dugo ay hindi nakarating sa puso. Yung puso nyo, okay lang masaktan kung pag-ibig, pero wag nyong saktan na vape ang gamit. Kaya lang sa mga nakausap naming vape user, puro hindi natitinag. Siguro po, baka may hindi niya lang po nagagamit ng tama or baka may iba po siyang ginagawa bukod po sa vape. Chinek ba nila yung family kasama, so malamang considered yung family history ng patient, no? Case to case basis kasi marami rin naman ako kilala nagve-vape. So sa kanila wala pa. Aminado ang mga health expert na lumalamang ang marketing ng mga vape company online laban sa kanilang health campaign. Napakalambot din daw kasi ng batas sa pag-regulate ng vape at e-cigarette. So I want to tell you what I saw on my way here. And then I saw a sign of a vape shop. And guess what the title was? Healthy Vape. Siyempre traffic, I can't stop because siyempre nakakaya naman. But pinatandaan ko sa staff ko yung address. That is a violation of the law. Naaalarma ang otoridad sa sinasabi ng Global Youth Tobacco Survey na isa sa bawat 7 edad 13 hanggang 15 sa Pilipinas ay nagve-vape na o kaya'y e-cigarette. Masyadong maaga para sa developing brains ng kabataan. Nasa senior high school, you want to see this 18 years old carrying those vapes in lanyards in school? Online trades allowed. Ito yung pinaka nakakatakot kasi where do our children went during the pandemic? Online. Nagpa-pop yan sa kanilang mga feed. Nais ng DOH na amyendahan ng vape law para makatulong sa kampanya. Gawing 21 years old imbes na 18 ang papayagang mag-vape at e-cigarette. Ipagbawal ang kaakit-akit ng mga fruity flavors at paghigpitan ang online selling ng mga ito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nagsampa ng reklamong cyber libel ang aktor na si Dominic Roque laban kay Christy Fermin. Inihahan niya ni Dominic sa Office of the City Prosecutor ng Pasig kanina. Kaugnay ito ng umano'y mga malisyosong pahayag at parinig laban kay Dominic sa YouTube channel ni Fermin noong Pebrero. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Christy Fermin na karapatan ng sinumang maghain ng kaso laban sa kanino man. May piskalya naman daw na huhusga sa asunto. Nandun ang laban at wala raw sa labas. Samantala, dashing in their look sa mga Kapuso stars na dumalo sa launch ng local edition ng isang sikat na men's magazine. Kabilang dyan si Miguel Tan Felix na may patikim sa intense name tag ripping challenge ng Running Man Philippines Season 2. Makichika kay Aubrey Carampel. Can't trust anybody. Exciting and intense. Ganyan ang experience ni Miguel Tan Felix sa kanyang first ever name tag ripping challenge bilang newest runner ng Running Man Philippines Season 2. Ang buena mano pa niyang biktima. Si Kapitan Mikael Daes. Happy pero feeling sorry rin daw siya sa ginawang traitor moves. Parang kagulo na sa loob ng elevator kasi nung nakita ko yung name tag ni Cap, parang ano kaya pakiramdam na maka-rip ng name tag? Sorry. Pag ano na lang ako. Sobrang saya kasi first time and super nakakabahan. This weekend, malahor naman ang kanilang episode kasama ang kanilang guest runners. Abangan nyo ang aming mga guests, si Josh Cullen and Shaira Diaz, and of course,
yung adventure namin dun sa abandoned school. So, medyo scary siya. Dressed in all-black leather, very manly si Miguel nang dumating sa launch ng Vogue Man Philippines. Naroon din si Sangre Adamus Kelvin Miranda na may feminine touch naman ang all-white ensemble with lace inner shirt and gloves and pearl accessories. Dapper naman ang dating ni Shining Inheritance star Michael Sager in a camel-colored suit. Spotted din si Rere Madrid na kasama ang basketball player na si Kai Soto. Ano ba ang meron, Rere? I'm happy guys and sana supportahan niyo ako sa mga bagay na nagpapasaya sa akin. Isa naman daw sa pinagkakaabalahan ngayon ng sister ni Black Rider Lulu Madrid ang kanyang beauty queen training dahil gusto raw niyang sumali sa Miss Universe Philippines in the future. Communication skills, speech, and soon magte-train na rin ako ng pasarela. Super gusto ko talaga maging isang beauty queen and of course maging Miss Universe. Present din ang Pinoy top model based in Canada na si Paulo Roldan na cover ng maiden issue ng Vogue Man Philippines na very proud to represent Filipinos globally. There is a wave of sort of like Filipino talent, cuisine, etc. But it's always been there. We've been around, you know, and it's at the forefront right now. Aubrey Carampel, updated to showbiz happenings. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil, ang saya na naman natin. Yes, June 1, tomorrow. Salamat, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.